upang iyong ilabas sa Egypt ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako upang bumarol kay Pharaon at upang ilabas ko sa Egypt ang mga anak ni Israel? At kaya sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo at ito ang magiging tanda sa iyo na kaway aking sinugo. Pagka iyong nailabas ang bayan sa Egypt, maglilingkod kayo sa Diyos at sa bundok na ito. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at ang sasabihin sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at kailan sasabihin sa akin, ano ang kanyang pangalan? Ano yung sasagot ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako nga. At kanya sinabi, gano'n sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ako nga, ang sugo sa ayo. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, gano'n sasabihin mo sa mga anak ni Israel, si Jehovah ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang nag-uusap sa akin, sa inyo. Ito ang aking pangalan, magpakailanman. Ito ang aking ipagkakaalala sa lahat ng salit-saling lahi. Tumayo ka at yung tipunin ng matatanda sa Israel at sasabihin mo sa kanila, si Jehovah ang Diyos ng inyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ay napakita sa akin na nagsasabi, tunay na dinalaw ko kayo at nakita kong ginawa sa inyo sa Egypt. At sinabi ko, aking iaahon kayo mula sa paghihirap sa Egypt, patungo sa lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, ng mga Hebeo, at mga Jebuseo. Iyon. Okay, gusto ko share sa inyo the gift of His presence. Ang presensya ng Diyos sa ating buhay, napaka-importante. Pagka na-kumbisi tayo na ang Diyos ay na sa atin, ang Diyos totoo naman, ano? Pag nakumbisi tayo na ang Diyos ay sumasa atin, na hindi kayo lagi iiwan, eh paparatag nyo ang kalooban nyo. Tama? Yung presensya ng Diyos, nagdudulot ng pagpapala. Hindi ko nilaging talata niyan, pero ito niyo sa 2 Chronicles 13:14. First or second? Chronicles 13:14. Gusto ko na makita niyo yung importansya. Yung tayo ay makakadama ng presensya ng Diyos. 2 Chronicles 13:14. Hindi ko na ano kanina. Sige, pakibasa natin. Oh no, First Chronicles. Dumating lang yung verse kasi sa akin eh. Yung presence ng Diyos, yung alam mo kasama mo siya. Okay, ano basa? At ang kabay ng Diyos, yun. Sa sambahayan Obed-Edom. Sa kanyang bahay na 3 buwan. At pinagpala ng Panginoon ang sambahayan ng Obed-Edom at ang lahat niyang tinatanggi. Okay, niya, yung Ark of God na iwan sa bahay ni Obed-Edom. Gano'ng katagal? 3 months. Yung presence of God, yung Ark of God, representing the presence of God. So yung Ark of God na iwan sa bahay ni Obed-Edom for 3 months, at sabi, at pinagpala ang kanyang tahanan. So, kailangan maisip natin mabuti. Si Kristo, ang Ama at ang Espiritu Santo, yung binanggit na Jehovah, sinabi, ako nga, iisang Diyos yun. Yung Diyos na yan, na nasa ating puso ngayong panahon ito, nagsasabi, hindi ko kayo iiwan. Pag ako nandiyan sa inyong presensya, at talaga inunawa niyong ako'y kasama niyo lagi, wala kayong takot. Amen? Wala kayong dapat na maging pangamba. Pag ang Diyos naman yung nandiyan ng presensya niya, ang sabi ng Diyos may pagpapala. Minsan, medyo unfair talaga sa Diyos natin talaga na mas nadadama pa natin yung presensya ng ibang tao, ng ibang bagay, kaysa sa presensya ng Diyos. Mas nadidinig natin yung mga tinig ng mga sanglibutan kaysa sa tinig ng Diyos. Kasi nga naman, ang Diyos kumangusap in a still small voice. Pero again, kaya na-establish sa isip nyo,
Kristiyano ka, nananansi sa puso mong Panginoon. Tama? At kailangan yung isipin, ang presensya ng Diyos nasa akin. Kailangan mong panindiganan yun. So, balik tayo sa binasa natin kanina. Lalo na pagka kayo nakakadama ng parang wala kayong lakas. You feel helpless. You felt hopeless. Feeling nyo, wala kayong kakayahan. Incapable. Wala kayong magagawa. Yung talagang parang talong-talo ka. Isipin mo, nagkakasala tayo sa Diyos doon. Kung Kristiyano tayo, kailangan mo sabihin, Panginoon, natatakot ako, nawawala ako ng pag-asa, ipadama mo sa akin yung presensya mo. So, pagka napanindiganan mo yun, lalakas ang loob mo. Nagkakaroon ka ng tapang. Yung mga ganahan talaga, labanan mo yung takot eh. Tama? Kailangan labanan mo yung kawalan mo ng pag-asa. Pag nadama mo dumating ka sa ganung punto, yung presensya ng Diyos, bibigyan sa atin ng assurance na nasa tama kang lugar. So kahit nasa kayo lugar, feeling nyo nag-iisa kayo, walang pag-asa, nakakamali ka. Ang dami isipin, mayroong pag-asa, meron akong kahihinatnan. Hindi mo lang kung mali yung tinatahak mo. So, una, merong removing. Tayo mga tao, we would rather remove yung obstacle. Mas gusto natin na, Lord, alisin mo yung harang. Alisin mo yung mga hadlang sa akin. Which is normal naman pinagpipray natin. Panginoon, patakasin mo yung aking abilidad. Papatibayin mo yung aking kakayahan. Panginoon, libigyan mo ko ng malinaw na landasin. Kumbaga, ihawanin mo yung dadaanan ko. In short, gusto natin magaan na buhay. Sino ayaw nun? Di ba? Gusto natin laging clear path. Gusto natin walang problema. Gusto natin walang sakit ng mga bata. Gusto natin bastante tayo, paldo tayo. Sino ayaw nun? Gusto natin lahat yun. But sometimes, pinararaan tayo ng Diyos sa ganung bagay para kung magkaroon ka ng takot, maalala mo, sinasabi niya, kasama mo naman ako. I will be with you. Kasi hanggat hindi minsan tayo nakakaranas ng ganung bagay, hindi mo maintindihan yung sinasabi ng Diyos. Minsan kailangan mo daanan yung mga bagay na ilan para ma-realize mo, tama sinasabi ng Diyos. So paano mo mararamdaman yung hirap na nagugutom kung kadabukas mo na rin may pagkain ka? So minsan pinadadanas ng Diyos yung gutom sa atin para maintindihan natin yung damdamin na nagugutom. Minsan pinararanas sa atin may hirapan tayo para maintindihan natin yung damdamin na naghihirap. Na talaga minsan hindi naman dapat na paranas ng Diyos yun, pero minsan nakakalimot tayo. So, we try to remove yung mga hadlang. Sabihin natin, Panginoon, kung kalooban mo, hawanin mo yung daan ko. Pero kung kailangan akong tumalon, yung hurdle ba? Kung kailangan akong talunin at daanan, edi so be it. Alam ko naman nakasama mo ko. No, mali. Alam ko naman kasama kita. Tama? Amen? So removing. Huwag natin ipag-pray na, Panginoon, alisin niyo po yung pasang ko. Ang ganyo, Lord, bigyan mo ko ng matibay na likod na papasan sa suliranin. Lord, meron akong dinadaan ng hadlang. Panginoon, bigyan mo ko ng kakayang talunin, lagpasan. Okay? May nakatawan ko, Panginoon, bigyan mo ko ng pagtitiwala sa iyo. May nakatawan ko eh. Hindi ko kaya to eh. So, removing. Pangalawa, receiving. Si Moses, ito problema niya. 3:11. Ito yung sabi. Exodus 3:11. Inutusan siya ng Diyos. Basa. At sinabi ni Moses sa Diyos, sino ako ang marunong at ang mga Diyos nilito ang mga anak ni Israel. Okay, inutusan siya muna. Sa verse 10 muna. Inutusan siya. Halika nga ngayon. Basa. Ikaw ay aking. Ikaw ay aking susunod kay Panginoon. Upang. Ang iyong ilabas sa libro ang aking bayan, ang mga anak ni Israel. Alam niyo mga Israelita, itigas sa ulo niyan. Sobrang tigas sa ulo niyan. Ang nakikita lang ng mga yan, parang tupa, yung nasa dulo ng ilong nila. At pag sinabi mo ka pupunta rin, doon na pupunta. Pag sinabi ng
Pag sinabi mo kung gawin yan, ginagawa yan. Yung mga talagang parang mga nanunukso, nananadya. So, sabi ng Diyos, puntahan mo yung mga taong yan, sabihin mo sa kanila, pinapunta kita. Okay? So, tell them na isinugo kita. Ang problema nitong mga Hudyong ito, takot puntahan ni Moses. Sabi ng Moses sa verse 11, sino ako? So he received the call, pumunta ka ron, pero sabi niya, teka, na medyo delikado yung pupunta ko, Panginoon. So tayo minsan, uutusan ng Diyos na gawa isang bagay, hindi kaiiwan. Hindi kanya pababayaan mag-isa. Kasama naman natin siya. So, ang pagtanggap niya ng tawag, medyo sinasalag ni Moses, Panginoon, ako hindi ako po pwede, utal ako. O, meron kang kapatid dyan, si Miriam at saka si Aaron. Sila magiging spokesperson mo. Panginoon, hindi ko kaya to. Meron kang kasama dyan, may katuwang ka. Di ba? So, pangatlo, the response. Yan sa verse 12. So sabi niya, sino ako, Panginoon? Sa verse 12, ano sabi? Ano sinabi? Ito na ako isa sa iyo. At ikaw ang magiging handa sa iyo, na ikaw ay aking sinugo, kapag ikaw ay labas ang bayan na sarili ko, ay magiging ko sa Diyos sa puno na ito. So, ako isa sa iyo, at yung mga yan isusunod sa iyo, tanda dyan, maglilingkod sila. Pagkatapos sumunod tayo sa Diyos, ang mga tao makakasama mo sa paglilingkod. Ang mga tao makakasama sa gawain. Pagkatapos tayo sumunod sa Diyos. So nakita ni Moses yung kanyang inadequacy. Nakita ni Moses yung kanyang inability. Pero pinakita naman ng Diyos sa kanya, yung kanyang, ng Diyos sa kanya, ang kapangyarihan ng Diyos. So sabi ng Diyos, I will be with you. Hindi kita iiwanan. So nung question niya ang Diyos, sino sasabihin ko? Ang sabihin mo sa kanila, yan sa verse 14. 14 and 15. Basa. Sabi ng Diyos kay Moses, ako nga. At kanya sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ako nga ang magsugo sa akin sa iyo. okay, 15. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Si Jehovah ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob, ang nagsugo sa akin sa iyo. Ito ang aking pangalan ng kapailanman, at ito ang aking pinakaalala sa lahat ng masalit-salit. Okay, yung Jehovah dyan is the Jesus in the New Testament. Yung Jesus, mula sa salitang Jehovah Soa, na ibig sabihin si Jehovah ang tagapagligtas. Okay? Isa sa pangalan ng Diyos na compound is yung Jehovah, may kaduktong pa, Jehovah Soa, Jehovah Nisi, Jehovah Chidkinu, Ibeben. So yung Jehovah yan at yung Jesus in New Testament is the same. Tanda yung mag-isa yun, ha? John 10:30. Ako at ang Ama ay? Isa. Okay, so, nung sinabi ng Diyos yan, sabi mo sa kanila, ako yung nagsugo sa iyo. Ako yung Diyos na maglalayo sa inyo sa kalaban. Ako yung Diyos na walang pangangailangan. Ako yung Diyos na hindi nagkukulang. Ako yung hindi kayo na nagrereklamo. Ako yung tapang na wala kayo. Ako yung provision na wala kayo. So kung ano yung wala kayo, ako yun. Kung ano yung mga pangangailangan nyo, ako yun. So meron takot. Ako yung tapang mo. Amen? Amen. Meron ka mga naroon na kailangan. Ako yung lakas mo. Diba? So, meron kang duda. Ako yung katatagan mo. So, ako yung Diyos na may kakayan na ipagkalusi ang mga pangangailangan mo. So, ito yung Diyos na nangangako sa kanya ng kanyang presensya. Hindi lang nag-o-offer ng, gagabihan kita, kagabi, sila Ralph at saka si Sunny Boy naglilinis dito. At nag-pray kami, doon ako, dito sila. Sabi ko, sige, nakikita ko kayo. Mga kapatid, hindi ganun lang ang Diyos, nakikita tayo. Kasi doon ako, malayo ako nakikita ko, doon ang camera ko doon ako nakatingin Tapos pag nasa taas sila, doon ako nakatingin sa camera Pag dito siya, dito ako nakatingin So, hanggang lumabas kayo, nakatingin ako sa camera sa labas.
Pero tao kasi ka eh. Ang Diyos hindi nakating sa inyo. Kasama ka niya lumalakad. Yan ang maganda, kasama kayo lumalakad. At sabi niya kagabi, Pastor, pauwi na po kami. Nakita ko, parang nilakyan, lumakad sila. Pastor, dito na po kami. Kasama niyo Diyos doon. Okay? Ako, hanggang dito ko lang sila nakikita eh. Hanggang doon sa pagligtas doon, wala, hindi ko na nakita. So ang Diyos, hindi ka lang niya ginagabayan from the distance, lumalakad siyang kasama mo. 31:6 ng Deuteronomy. Nasulat ba natin yan kanina? 31:6, basa. Kayo magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayo matakot. Magbay-pay. Sapat si Jehovah mong Diyos. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Ganda, no? Di kanya iwan, di kanya pababayaan. Siya, kasama mo palagi. So, parang lagi kang may regalo ng presensya niya para ma-accomplish mo yung gusto niyang gawin mo. Yung hindi mo kayang gawin, siya ang magbibigay sa ng lakas. Hindi lang siya nariyan para guidance, para magbigay ng mga advices. Mga kapatid, si Kristo mismo yung gift, yung sarili niya, ibinigay niya sa iyo. Nasa atin siya mismo, nananahan sa atin. Yung presensya niya, hindi lang magbabago ng circumstances natin. Di ba ba? Ang pangyayari natin, medyo hirap yung ating isipan. Hirap tayo sa buhay. Okay? Ang ginagawa ng presensya ng Diyos, pagka kasi wala kang Diyos, wala kang presensya ng Diyos, hirap ka, kaya ka man napatay siya kasi inago ko yung motor, wala kaming pera. Yung nang-hold up, kasi wala kaming pagkain. Di ba? Kaya ako nagawa to kasi wala kaming bigas. Ba't kami wala rin bigas eh, hindi kami mamapatay. Ano kaibahan? Yung presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, hindi lang mababago yung circumstances mo, dahil yung presensya ang Diyos sa iyo, yung trato mo sa pangyayari mababago. Wala kang pera, ang unbeliever, papakamatay. Yung unbeliever, they will take advantage ng tao, hold up, di ba? Magnanakaw. Wala kasi presensya ng Diyos doon eh. Pero pagka ang tao, Kristiyano, iba pa na mo. Pagka mayroong pangailangan, lulod ka, mananalangin ka. So yung presensya ng Diyos sa iyo, hindi lang babago ng circumstances, babago siya ng pananaw mo kung ano magiging trato mo doon sa sitwasyon. Nakuha niyo? So, halimbawa, wala kang ilaw sa bahay mo, Pedro. Wala ka ng ilaw. Hindi ka maghihimutok, hindi ka magwawala. Si Pastor kasi binigyan ako pang 3 oras lang. Di ba? Gagawin mo, kukuha ka ng kandila, magsisindi ka. So magiging iba pananaw mo sa lahat ng mga bagay kasi ginagabayan ka ng Diyos with His wisdom. Okay, that's the gift of His presence. Yun ang kaibahan ng Kristiyano ang tunay sa mga hindi Kristiyano ang tunay. Tayo, iba nagiging trato natin sa mga pangyari, ang trato natin kung ano yung gagawin ni Kristo. Okay? So yun lang gusto ko i-share sa inyo ngayong gabi. Manalangin tayo. Aming Ama, kayo pong magbigay sa amin ng gabay sa bawat circumstances. Alam po namin yung presensya magbabago sa amin, di lamang na aming circumstances, kundi ng aming panahon, that your presence will teach us how to treat every circumstances. Patuloy ka mangusap sa amin, Dakilang Ama, at maunawa namin na anumang takot, kawalan lakas, kainaan, anumang aming mga pagkukulang, kayo ang magpupuno. Manulati po kayo ngayong gabi, samahan po ninyo kami patuloy sa gawain in Jesus' name. Amen.